Expenses. Ito dong. Ang ano nito dong, si Robert Kiyosaki. Kilala mo ba si Robert Kiyosaki? Yun yung taong sumulat sa Rich Dad and Poor Dad dong. Yung Rich Dad niya, yung ano yun, walang pinag-aralan yun. Tapos yung Poor Dad niya, PhD yun dong. Magaling sa ano, magaling, malupit yung educational background. Ngayon, sinasabi niya dito sa ano, sa accounting. Ibig sabihin, pag poor ka, ang imong income, job lang no. Trabaho lang, kaya ka nagka-income. Ngayon, pagdating ng salary, binabawasan niya ng tax ng mga SSS, mga damit. Kasi yun yung iniisip mo eh. Kaya yung income mo, bigla naglaho. Tapos kinabukasan, gigising ka ng maaga, tapos trabaho na naman. Di ba? Ngayon, ang imong asset, kasi wala kang asset, zero ka asset eh. Tapos yung liabilities mo, siguro yung mga aircon, mga cellphone, yung additional pa yun na expenses, di ba? Ngayon, dito to sa poor, ngayon sa middle class na naman, ito, may trabaho siya dong. Tapos pagkatanggap niya sa income niya, salary, diretso lang yan sa liabilities dong. Ha? Pwede dadaan din siya dito sa taxes, di ba? Pupunta siya dito sa school loan. Tapos papunta dito sa bayarin ng bahay. Tapos may car loan ka. Mga liabilities, credit card, school loans. Tapos wala, gigising ka naman kinabukasan, tapos magtrabaho ka naman. Ganun pa rin yung pattern. Ngayon, dito sa mahirap dong, ang income nila dong, Mayaman. halimbawa may job din sila, pero may mga asset to sila dong. Halimbawa, may asset to sila. Ito, mayaman to. Ito yung income nila, base ng income nila. Ngayon, ang expenses nila dong, napaka-kunti lang yung expenses nila, tsaka liabilities. Ngayon, itong assets na to dong, ito yung tumutulong sa kanila dong, nag-i-earn to ng income assets tulad ng real estate, mga stock, bonds. 24 hours to dong, nagtatrabaho para sa kanila dong. Kaya ito mga taong ito, pahiga-higa lang to dito. Kasi may dong. Ngayon, ito yung dong. Ito yung ng mga mayaman. Kaya nga, wala nga yung mayaman sa Ha? Wala nga yung mayaman sa pagiging empleyado. Wala nga. Pero tulad tayo, wala na ba tayong hindi na ba tayo maka-escape? Pwede tayo maka-escape dong. Paano tayo makagawin ng escape? Dito ako mag-focus dong. Dito ako mag-focus sa asset. Halimbawa, may assets ka na ano bang asset mo? Halimbawa, pinaperentahan ka ng motor sa Shopee. Halimbawa, monthly, may may, may income ka na, magkano ba? 3,000, 3K. Ano pa bang assets mo? Halimbawa, napapalinding ka. May 1,000 ka na kita, bawat bawat buwan. Papaupa ng bahay. Papaupa ng bahay. Ngayon, itong liabilities mo dong, i-minimize mo lang to. Kasi, pabor nga sa atin, halimbawa, may trabaho ka. Tapos, ito, kumikita din. Balik tumutulong siya dyan. Di ba? Tumutulong siya. Hanggang sa pag dumami na to dong, pwede ka na uminto sa trabaho mo. Higa ka lang. Higa ka. Di ba? Pwede din naman yung tama din naman tong kay Robert Kiyosaki na to siya. Di ba? Kaya nga sabi niya, kailangan malaman mo, ma-identify mo yung asset tsaka liabilities. Yung asset, yung naglalagay ng pera sa pocket mo. Tapos yung liabilities, yung pera out, lalabas ng Ngayon dito, bawat bili mo ng isang item, ba to? Asset ba to o liabilities? Ha? Asset ba? Ang sasakyan, pwede maging liabilities, pwede din maging asset. Pasok mo sa Shopee, magiging asset na siya. Di ba? Kasi naglalagay siya ng pera sa Kaya, yun nga. Kasi minsan hindi nalalaman ng tao, kala nila, asset, yun pala, liabilities. Ngayon, dito tayo doon. Paano tayo mag-escape dito hanggang sa makarating tayo dito? You're rich. Ha? Ito nung pahiga-higa. Dong, 24 hours to sila dong. 24 hours, pahiga-higa. 24 hours dito, nagtatrabaho. Real estate. Kahit din ito sila magtatrabaho. Kaya yung time sa kanila, may freedom sila. Paano gagawin nila sa 24 hours nila?
Paano dong? Kalusot na tayo niyan dong.